sa kapatid po natin doon na stroke. Maraming salamat po at kayo po ay nakasama namin ngayon. Talagang pag gusto mong maglingkod sa Diyos at hanapin ang presensya ng Diyos, walang stroke mga kapatid. Amen. Kung mayroon man siyang number 1 na pinag-pray, ay ang gumaling siya sa stroke. Mga kapatid, hindi man naibalik o hindi ibalik ng Panginoon yung dati mong paglakad. Pero ako'y naniniwala, pag kayo po ay patuloy na naglingkod sa atin pong Panginoon, ang kaluluwa po ninyo ay hindi po stroke sa harapan ng ating pong Panginoon. Sa lahat ng may sakit karamdaman, ipaglaban natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Nowadays, hindi natin alam ang himala ng Diyos. Yes. At ang Diyos po ay buhay at patuloy na kumikilos. Amen. Amen. Ang inyo pong abang alipin ay tinaningan ng isang linggo ng 2014, pero pinagaling po ng Diyos. Amen. Ang akin pong nanay, stroke po sa hospital, pero nagulat ang mga doktor na yung kalahating katawan na stroke ay nakagalaw dahil po yan sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Madrang kayang tunawin ng Panginoon ng iyong guiter, yung bara sa ugat, yung namamaga mong puso, kaya yan. Pero kung hindi man pagalingin ng Panginoon yan, ang kaluluwa mo ay walang guiter, ang puso mo ay hindi na, ang kaluluwa mo ay hindi namamaga ang puso. Saan man aputin ng ating buhay, maglingkod tayo sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. The Lord demands total commitment in a biblical perspective. Hinahanap na sa atin ang Panginoon, hindi lamang tayo present every Sunday, but total commitment to the Lord. Amen. Hindi ba natin isigaw yan ng malakas, mga kapatid? Sana all. Lakasan natin. Sana all. Sana all. Sana all. Sana all may commitment sa Panginoon. Amen. 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 Tayo po'y manalangin na manaming Diyos na dakila at makapangyarihan. Muli kami patuloy na nagtitiwala sa iyong magagawa, Panginoon, sa umagang ito. Malaya po kayong mangusap sa amin kung paano mo kami ni-revive nung Sunday, Panginoon. Hindi namin alam kung ano ang kalooban mo sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Ngunit kami po'y naniniwala, hindi lingid sa iyo ang amin pong pangangailangan. At kami po'y naniniwala, hindi mo kami pauuwiin na walang kagalingan, nang walang comfort, nang walang kalakasan sa amin pong mga kaluluwa. Lord, pagpalain niyo po ang inyong tagapagturo. Anoint your message in Jesus' name. Amen. Please be seated. Hallelujah. Sabi po ng Merriam-Webster Dictionary, commitment is an agreement or pledge to do something in the future. Thesaurus Dictionary, as in dedication, adherence to something to which one is bound by a pledge or duty. Pag pinag-uusapan po natin dito ang commitment, mga kapatid, ay pinag-uusapan dito ang ating mga sarili bilang mananampalataya at naglilingkod sa atin pong Panginoon. Kung gaano tayo ka-committed sa atin pong commitment sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga layunin, sa pamamagitan ng ating pong mga gawain o relasyon natin sa Diyos. Pag pinag-uusapan po ang word na commitment, pinag-uusapan po dito yung determinasyon natin na tuparin ang mga bagay na pinangako natin sa atin pong Panginoong Diyos. Tama po ba? Amen. Amen? Hindi ka pwedeng magtrabaho at tumagal sa isang kumpanya kung hindi natin alam kung ano ang ating obligasyon at ang ating commitment. Amen. Tama? Pag sinabi ng ating company, magtrabaho ka sa gabi, magtrabaho ka talaga sa gabi. Amen. Pag sinabi nila mag-overtime ka, mag-overtime talaga tayo.
Tama ba, Brother Jess? Amen. Bakit tayo sumusunod? Kasi ito yung ating obligasyon bilang commitment na tayo po'y nangangamuhan. Totoo ba, mga kapatid? Kaya, pag alam natin yung ating commitment at obligasyon natin, takot tayong mali. Amen. Takot tayong maatrasado. Kung may traffic ka lang, gusto na nating paliparin yung Lord. Paliparin mo na yung sasakyan namin para hindi tayo mali. Bakit? Alam kasi natin ang consequences kung tayo mali sa ating pong trabaho. Alam natin kung ano yung ating consequences kung tayo panay absent sa ating pong trabaho. Sa kumpanya ngayon, 5 beses ka lang mag-absent, 10 beses ka lang mag-absent, baka terminate ka na. Sa ating pong Panginoon, kahit 1 taon ka mag-absent, hindi ka ma-terminate, mga kapatid. Tama ba? Kaya napakabuti ng ating pong Panginoon. Kung mayroon lamang termination sa paglilingkod sa Diyos, palagay ko walang matira sa atin dito kahit isa na-terminate na tayo. But to God be all the glory. Lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng ating pong Panginoon para maunawaan natin na yung pagtanggap natin at paglingkod sa Diyos. Ito po isang commitment, hindi biro-biro, mga kapatid. Ito po isang obligasyon na paglilingkod po natin sa Panginoon. Amen. Amen. Hindi lamang po ang nakatayo sa likod ng pulpito ang may commitment. Hindi lamang si pastor ang may commitment. Hindi lamang si pastora ang may commitment. Hindi lamang musicians ang may commitment. Hindi lamang mga song leaders at back-uppers ang may commitment. Hindi lamang ushers ang may commitment. Ikaw at ako, may commitment tayo sa ating pong Panginoon. At yung commitment natin ay obligasyon tayo na gawin natin yung nararapat para sa Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya yung sa ating mga ushers, huwag niyo pong minusin na ushers kayo. Tama? Taga-alalay ng kaluluwa ng Panginoon. Anak ng Panginoon. Amen. Amen? Minsan tayo mga musician, nalilito tayo sa ating mga commitment as a musicians. Minsan nga hindi tayo nagpa-fasting, mga kapatid. Mabigat po ang may commitment. Kaya sabi ko kay Pastora Jay, hindi man ako makapunta sa church. I pledge my commitment, mag-fasting ako kahit nandito ako sa bahay. Bakit? Commitment ko yan sa Panginoon. Dahil hindi po biro ang commitment ng isang pastor, mga kapatid. Hindi biro ang mga laga ng kaluluwa. Hindi biro ang mag-pray, mga kapatid. Dahil hindi po ang inyong laman at ang aking laman ang inaatake ng demonyo, kundi yung ating pong pananampalataya. My commitment is to pray the congregation, to pray every one of our souls, mga kapatid. Hindi nyo man ako nakikita at nakapakinggan, but I do my work because I have a commitment to the Lord. Amen. Praise God. Yun po ang ibig sabihin ng commitment. We need to do our best with our sacrifice para gampanan natin ang ating gawain sa paglilingkod natin sa atin pong Panginoong Diyos. Amen. Sabi nga nila, one word is enough to a wise man. Amen. Pag alam natin yung ating obligasyon, mga kapatid, hindi na dapat tayo paulit-ulit na paalalahanan pa. Thank you so much, Brother Carl. We need to do our job in the sight of the Lord. Amen. Amen. Sa trabaho natin, masyado tayong masigasig. Sa pag-aaral natin, kumigising tayo ng madaling araw. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, pakuya-kuya tayo. Pero lahat ng ating inaasahan sa Diyos, lahat ng ating lakas, yung ating kinakain, yung ating hininga, yung ating ginagawa, mga kapatid, lahat ng oras, lumalapit tayo. Lord, ingatan mo ako. Lord, tulungan mo ako. Lord, bigyan mo ako. Pero pagdating natin sa commitment, we are rejected in the sight of the Lord. Mabuti na lang mapagbiyaya ang Panginoong Diyos. Amen. Amen. Dahil kahit rigid na tayo, we have a chance always to come in the presence of the Lord para makahingi ng tawad at makapaglingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Amen. Yung concrete nail na pako, matibay yan, mga kapatid. Saan ginawa yung concrete nail? Sa mga bagay kung saan siya ipapako na matibay yung kanyang pagpapakuan. Pero may mga concrete nail na nababaluktot dahil sa tigas ng pader. Ganon din ang puso ng tao. Kahit anong pukpok na para sa gawain ng Panginoon, tumatalpok na lang ang salita ng Diyos. Bakit? Wala talaga tayong committed. Hindi tayo committed
sa ating commitment sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Ang paglilingkod natin, mga kapatid, ay pag-iipon ng kayamanan sa langit. Amen. Huwag na natin gayahin ang mga taong iniipon ng kayamanan sa mundo. Ang ginagawa natin para sa Diyos, para sa langit, hindi sa simbahan, hindi sa religion, hindi sa pastor, hindi sa pamilya ng pastor, hindi sa ating kapwa, sa ating pong Panginoon. Kaya sa umagang ito, tingnan natin at suriin natin ano pa yung ating commitment sa Panginoon. Sa batas po ng Diyos, ang mali ay mali. Amen. Amen. Kasi po kung alam natin yung ating commitment sa Panginoon, may benepisyo po dyan. Hindi ka pwede mag-ingkod sa Diyos na wala tayong pakinabang. Amen. At nagkakamali lang tayo ng pangunawa kung tayo naglilingkod ang pangunawa natin pakinabang ay magyayaman tayo sa pera. Maling thinking po yun, mga kapatid. Our service to God is not about money. It's about our soul. Yung commitment natin sa Panginoon para sa atin pong kaluluwa. Amen. Kasi po pag tayo namumuhay na sumusunod ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng peace of mind and joy in the midst of life challenges. Kahit problemado ka, basta't alam natin yung commitment natin at maglilingkod sa Diyos, bibigyan ka ng kapayapaan ng ating pong Panginoon. Amen. Totoo ba? Kung committed tayo sa commitment natin sa Diyos, hindi kayang pigilin ng Panginoon at hindi pinipigil ng Diyos na ibuhos niya ang mga pagpapala sa tahanan mo, sa tahanan mo. Saan ka maghahanap ang magagayad sa atin? Hindi tourist guide, kundi ang Espiritu ng Diyos. Amen. Totoo ba, mga kapatid? Amen. Tuloy pa ba natin? Amen. Kung gusto natin magkaroon ng malalim na relasyon sa ating pong Panginoon, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ko po alam, mga kapatid, kung magugustuhan niyo pa yung mga susunod nating sasabihin. Dahil ako'y naniniwala, kagaya ng Sunday School kanina, kung tayo tinatamaan ng matalim na kutsilyo, ang salita ng Diyos ay para din tayong nilalagay. Minsan kailangan na rin tayong lagariin. Yung buto ng buto ng bulalo, hindi mo yan mapakuha-kuha sa itak-itak. Bungi ang itak yan, kailangan niya ng lagarin, di kuryente, para mahati yung... Ganon din tayo, mga kapatid. Minsan ang puso natin ay matigas na sa salita ng Diyos. Kaya kailangan lagariin tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 5, iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Matthew chapter 22 verse 37, sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. From Old Testament to New Testament, iisa ang sinasabi ng Biblia na isa sa dapat natin gawin. Ibigin natin ang Panginoong Diyos. Pero kung wala tayong commitment sa Panginoon, maniwala ka sa hindi, mga kapatid, hindi totoo yung ating pag-ibig sa Diyos. Yun yung sinasabi ng Bible. Ginagalang natin siya sa ating mga labi, pero ang ating mga puso malayo sa Kanya. Amen. 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 To Hallelujah. God be the glory. Sabi ng Colossians chapter 3, yung atin pong ginagawa ay gawin natin para sa Panginoon. Yung pag-awit natin para sa Diyos, yung sayaw natin para sa Diyos, yung palakpak natin para sa Diyos, yung talon natin para sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin na yung ating patalon-talon, yung ating paawit-awit, yung ating pakanta-kanta, mga kapatid, yung ating pasayaw-sayaw, basihan na yan na mayroon tayong totoong commitment sa ating pong Panginoon. Amen. Hindi po basihan yan. Dahil kung totoong committed tayo sa gawain ng Diyos, alam natin kung ano yung ating mga commitments, mga kapatid. Amen. Amen. Ano sabi ng Panginoon sa Jeremiah? Kung tayo, yung plano ng Diyos sa atin, in 29, kaya gusto ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, maniwala tayo sa Kanya, dahil ang plano ng Diyos para sa ating ikabubuti. Walang plano sa atin ang Diyos na masama. Ang demonyo lang ang nagpaplano sa atin ng masama.
kung gusto natin mapabuti ang kinabukasan at pag-asa ng ating pong mga anak, tayong mga magulang, dapat alam natin kung ano ang commitment natin sa Diyos, ang commitment natin sa ating pamilya, ang commitment natin sa ating mga anak. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Aminin mo natin o hindi, ang paglilingkod sa Diyos nakakapagod, nakakapuyat, nakaka-stress, nakakaubos ng pera. Pero sa harapan pala ng Diyos, Brother Jim, yun pala mga sasakyan natin, Brother Abel, pag naubusan ng gasolina. Minsan napaplatan pa ang ating mga gulong, pagtatanim pala yan, Brother Edwin, sa harapan ng ating pong Panginoon. Lahat pala ng ating ginagawa, Brother Jess, na pag-iyak, pagluhod, pananalangin, amen, nakikita pala ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, huwag lamang kayong mapagod sa inyong ginagawa, dahil darating ang panahon, darating ang tamang oras ng takdang panahon. Ano man ang ating ginagawa, ikaw rin ang aani, at yung aanihin natin, mga kapatid, galing sa langit mula sa ating pong Panginoong Diyos. God be all the glory. Amen. Hallelujah. Ang mahirap lang po kasi, mga kapatid, maraming mga tao gustong umani pero hindi nagtatanim. Maraming tao gustong pagpalain pero walang commitment sa Diyos. Hindi po pwede yan sa harapan ng ating pong Panginoon. Para tayo pagpalain, para tayo sabay-sabay na umani, unawain natin ano ba ang commitment natin sa Panginoon. Pag yan po ang maunawaan natin, hindi tayo mapapagod na magtanim sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Sa lahat ng hindi nagtatanim, huwag tayong umasa na paanihin tayo ng masagana ng ating Panginoon. Kasi pag ang commitment natin sa Diyos hanggang kamatayan. Sabihin mo sa katabi, hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Kung hindi po kayo ilipat ng Panginoon sa ibang simbahan, mga kapatid, hanggang kamatayan na kami makikita. At hanggang kamatayan na tayo magkita-kita. Tama? Amen. Pero huwag na natin pag-usapan kung ano yung mga negatibo sa atin. Ang pag-uusapan natin, paano ba ang magtanim ng mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ay tayo mga magulang, pag nagtanim ng mabuti, aani tayo kasama ng ating pamilya, kasama ng ating mga anak. Magugulat ka na lang isang araw. Yung pagpapala mo, dalaloy din sa kanila. Amen. Amen. Praise the Lord. Si Moses, kung walang commitment sa Panginoon, hindi siya tatagal sa pagliling. Nung pinag-aralan ko, Brother Rod, yung commitment ni Moses sa Panginoon, yan niya ako. Tiso din ako ng konti, pag-slide ako. Kaya kung mayroon mga nabirong tiso rin, ako yun. Kung mayroon mga suri, mga kapatid, kung mayroon mga pastor na nabirong mga pag-slide, ako yun. Praise God. Ang hirap na mag-alaga ng aso at pusa ng pananim, tao pa kaya? Kaya nung nakita ng Panginoon si Moses, nasasaktan, nahihirapan na sa mga pasaway. Sabi ng Panginoon kay Moses, ano Moses, papatayin ko na itong mga ito? Pero tingnan niyo po ang commitment ni Moses, Lord, wag na wag mo silang papatayin. Patawanin mo na lang sila. Amen. Yun yung commitment na kahit nasasaktan ka na, hindi ka pa rin mag-iisip ng masama. Ang iisipin pa rin natin yung kabutihan ng bawat isa sa atin. Amen. Si Elijah, kung walang matibay na commitment sa Diyos, makipaglaban ka ba sa 800 ng mga propeta? Diba, Sister Jen? Aba, ako magtago na lang ako sa kuweba? 800 ba naman yung kalabanin mo? Pero yung commitment niya, hindi siya binigo ng ating pong Panginoon. Isang panalangin lamang ni Elijah, Panginoon, magpababa ka ng apoy. Nagpababa ng apoy ang Panginoon. Nagpababa ng solusyon ang Panginoon sa kanya, Panginoon. Bakit? Alam ng Diyos na may commitment si Elijah. At yan ang tinitingnan sa atin ng Panginoon. Na kapag mayroon tayong pangangailangan, pag nakita ng Diyos na committed tayo sa kanya, sa ating panalangin, ibababa ng Diyos ang katugunan sa ating pong mga pangangailangan. Matindi ang commitment ni Joshua.
Sabi ni Joshua, mamili na kayo. Maging Pentecostal o maging dating daan. Mamili na kayo sa araw na ito. Sino bang gusto niyong Diyos? Yung Diyos ng mga Amoreo, ng mga Saduceo, ng Diyos ng mga Pilisteo? Mamili na kayo. Basta't ako at ang aking pamilya maglilingkod sa Panginoon. Yun yung totoong commitment. Mga tatay, we need to lead our family to serve the Lord. Yan ang magandang commitment. Amen. Ano man ang magyari, maglingkod tayo sa Panginoon Diyos. Praise God. Si Caleb, 80 years, mahigit, hindi siya sumusurrender sa pagkikibaka. Hindi siya sumusurrender sa pagkikipaglaban. Sa 12 fight, kasama si Caleb, kahit 80 anyos na, kahit matanda na, kahit uugod-ugod na, laban pa rin siya. Bakit? Alam niya yung kanyang commitment. Dahil sa kanyang commitment, nandoon yung kapangyarihan at kamay ng Diyos para proteksyonan sila sa lahat ng laban nila. In spiritual warfare, mga kapatid, pagkakita ng Diyos na pinagalaban natin ang gawain ng Panginoon, kahit nasasaktan na tayo, uugod-ugod pa, palalakasin tayo at ililigtas ng ating Panginoon. Anong commitment ni Daniel? Kahit ipakain siya sa leon. Yun yung mga taong matindi ang commitment sa Panginoon. Amen. Pinagbalaan na sila, huwag kayong manalangin, huwag kayong lumuhod sa Diyos ninyo. Anong ginawa ni Daniel? Dinubli pa niya ang kanyang pananalangin. At tapos mga Pentecostal, ang tamad manalangin. Buti na lang, wala dito sa HQ yan. Huwag niyong sambahin ang inyong Diyos, huwag kayong manalangin. Ano sabi ng Daniel? Anong wag? Kung nakita niyo ako isang beses sa lawang manalangin, ngayon, gagawin kong 3, gagawin kong 4, gagawin kong 5, gagawin kong 6, gagawin kong 7. Pagbawalan niyo man ako, sasamba pa rin ako sa Diyos lagi pinaglilingkuran. Binagyan niyo man ako sa limit, ipakain niyo man ako sa liyot, maglilingkod pa rin ako. Dahil committed ako sa commitment sa Panginoon. Yung 3 magkaibigan, hindi nila nakikita, nakasama pala nila ang Diyos. Hindi rin nakikita ng mga Babylonian soldiers, mga tao sa Babylonia, hindi rin nila nakikita yung Diyos ng 3 magkaibigan. Ang sabi ng batas, kayong 3, paktay niyo mo. Nakita niyo nga, init sa pugon, 7 nga dublo niya. Initin sa gitna. Tubag na yung 3 ilunggong mga kaibigan. Pisag ka ba, hindi pa initon niya? Ay, di kami magasunod sa inyo. Pagkasunugon niyo man kami. Manalangin kami sa Diyos. Pag hindi man kami tutugunin ng Diyos sa aming panalangin, hindi pa rin namin iiwan ang Diyos. Sunugin niyo na kami. And the evidence of the promise of the Lord, dahil sa kanilang commitment, nilaglag na sa apoy, hindi na nasunog. Yung 3 nagiging 4, yung pang-4, ang Diyos ang kasama nila. Yung Diyos na yun, yung di niya kasama mo, yung di niyo kasama ko, pag hindi tayo sumusunod sa inyo. Yung commitment na ron, ang sabi niya kay Noemi, yung Diyos mo ay siyang magiging Diyos mo. Kung dyan ka mamatay sa Diyos mo, dyan din ako mamamatay. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung sino yung sasambahin mo, yun din yung sasambahin ko. That's a total commitment. Hindi yung pag may mga problema, ibig haleluya ng haleluya. Amen. Dati ang lakas mo mag-haleluya, karon haleluya naman ka. Ayog luya-luya, igsuhon. Palakpak na lang ang atong nahimo. Sigaw na lang ang atong nahimo. Sayaw na lang ang ating ginagawa. Talon na lang ang ating ginagawa. Prayer na lang ang ating ginagawa. Surrender pa tayo. Ganito na lang ang commitment to the Lord. Si Esther at si Mordecai, pag hindi papakinggan ng hari, papatayin sila. Pero ang sabi ni Esther, pag hindi ko ito gagawin, mauubos ang bayan ng Israelita dahil pinapapatay sila.
Pero ang ginawa ni Esther, nag-fasting. Nag-fasting si Mordecai. Wala silang pakialam, pugutan sila ng ulo, patayin man sila, maligtas lang ang bayang Israelita. Amen. Ikaw at ako, mga kapatid, tinawag tayo parang si Esther at si Mordecai para ipaglaban natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Dumating man yung persecution sa ating buhay, nakapalit man yan ay kamatayan, manindigan tayo sa ating pong paglilingkod. Dahil pag yan ang ginawa natin, kung niligtas ang bayang Israelita sa panahon ni Esther, yung pamilya mo at pamilya ko, balang araw, isang araw, magugulat na lang tayo. Kasama na rin natin silang nag-preach. Kasama na rin natin silang nag-preach. Nag-hallelujah! Walang malaking sweldo ang mga alagad. Sila si Pedro walang sweldo. Pero dahil committed sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sabi ni Apostle Peter, si Jesus Christ, pinakol niyo nakatayo. Ipakol niyo akong pabaliktad. Lakas ng loob. Pako. Musicians walang sweldo. Back-upper walang sweldo. Ushers walang sweldo. Pastor walang sweldo. Ito ang kakaibang religion sa lahat ng religion, mga kapatid. Lahat tayo walang sweldo, pero pinagpapala tayo ng Panginoon dahil grabe ang himala ng Diyos. Hindi natin nauunawaan. Wala tayong daily income, pero nakikita nila iba yung pagpapala mo at pagpapala mo. Bakit? Pagkakita ng Diyos na committed tayo. Dati walang bahay, bibigyan tayo ng bahay ng Panginoon. Magtanim lang tayo ng prayer. Kaya our number one prayer to the Lord is our commitment. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoon Jesucristo, grabe yung kanyang commitment. Ang commitment niya ay maligtas ang ating kaluluwa kapalit ng kanyang sariling dugo at buhay. Sumurinder ba si Jesus Christ? Amen. Hallelujah. Sabi nga ng mga alagad, pwede ka namang manalangin magpadala ng mga anghel. Kaya mo nga lumakad sa ibabaw ng tubig, hindi mo ba pwede kayang gawin na yung pako, gawing magnet na lang? Pero pinakita ng Panginoong Jesucristo ang totoong commitment sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya nagkatawang tao, walang magandang bahay, walang sweldo. Amen. Amen. Pero hindi nauubusan ng pagkain at hindi pinapagutuman ng Diyos. Nakikita ko sa inyo, mga kapatid, hindi nangangayayat, kundi tumataba. Wala tayong malaking daily income, pero ako'y naniniwala ay spiritual realm. Ang Diyos ay mayroon talaga siyang ginagawa para ikaw at ako, mga kapatid, masustain ang ating pangangailangan. Kaya ang sabi ng Bible sa book of Matthew, hindi tayo pwede ang karapat-dapat sa ating Panginoon Isus kung yung ating cross at hirap araw-araw, hindi natin kayang pasanin. Amen. Amen. Hallelujah. Lahat ng mayroong pinakamaraming pagsubok at problema, Pentecostal na. Tama? Pero tingnan natin ang ginawa ng Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, kung lahat ka ng bagay kinaya ko, kakayanin nyo rin. Bakit? Dahil yung Espiritong nasa inyo, yun din yung Espiritong sumasa akin. Ibig sabihin, sa lahat ng ating paghihirap, mga kapatid, kasama natin ang ating Panginoon, ang salita ng Diyos, ang siya pong magpapalakas sa atin. Dahil hindi po magiging committed ang Panginoon sa pagtugon sa ating Panginoon kung hindi tayo committed sa Kanya. Amen. Si Esteban pinagbabato hanggang kamatayan, sumurinder ba? Wala silang sweldo, wala silang SSS, wala silang Christmas bonus, wala pang 13 month. Anong kapalit ng kanilang paglilingkod sa Panginoon? Binabato, pinapatay, nilalagari, pinutulan ng ulo, pinako. Pero anong sabi nila? Mayroong nag-aantay sa atin na reward, hindi sa lupa, kundi doon sa hindi sila tatagal, hindi sila titibay, mga kapatid, kung hindi sila totoo may commitment sa Diyos, nagkamali din sila, nangyayari
sila, nagkasala din sila, pero hindi yun naging daan para sumuling din sila sa Panginoon. Yes, Jesus. Thank you, Lord. In 1976, Hallelujah. panahon ng aking kapanganakan, Hallelujah, Jesus. isang Olympics ang naganap sa Japan. Isang linggo na lang gagawin yung Olympics. Yung isang kasali doon sa gymnastics, sa kanyang pagpapractice, ay nabali ang kanyang binti. Yung anong tawag ng sumasummer, yung tumatabling-tabling, di ba sa gymnastics, no? Yung tatakbo ka ng matulin, tapos parang papatong ka doon sa beam ng kahoy, tapos magtabling-tabling ka, tapos pabagsak ka, pagbagsak niya, balik. Pero imbis sumurinder siya, tumuloy siya sa laban. At ito pa ang matindi, mga kapatid, siya pa ang nanalo sa ginto. Amen. Hallelujah. Pinigilan na siya ng kanyang coach, pinigilan na siya ng kanyang mga kasama, pero mayroon siyang layunin, mayroon siyang commitment, mayroon siyang goal. Hindi niya inintindi yung bali sa kanyang paa, ang iniisip niya, yung gintong medalya ang kanyang makukuha. Kaya ang sabi sa kanya, hindi ka ba nasaktan? Hindi mo ba sabi niya, napakasakit. Hindi, pero mabalian ka ng paa. Tumutulo ang aking luha. Pero yung sakit at hirap na yun, hindi maging hadlang para hindi ako pwedeng lumaban at makamit yung gintong medalya. Yun po ang hinahanap ng Diyos sa mga Kristiyano, mga kapatid. Na kahit may irapan tayo, hindi tayo pwedeng sumuko dahil mayroon tayong goal, mayroon tayong commitment na tayong lahat ay makarating sa langit. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po naghahanap ang Diyos ng part-time Christians. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi tayo part-time Christians. We are full-time Christian. We are not half-hearted Christian. Buong puso Kristiyano tayo, mga kapatid. Sa lugar ng Masbate, mayroon doon isang buong pamilya na nagsisimba linggo-linggo. Tanungin niyo ako, mga kapatid, ilang kilometro ang nilalakad nila so sila sisimba. Tanungin niyo po ako, okay, Maya. Ilang muna ako to. Praise the Lord. Yung smile niya, mga kapatid, parang smile ng revival yan. Nararamdaman ko. Amen. Nararamdaman ko siya. Amen. Nararamdaman ko, pinupukaw tayo ng ating Panginoon. Nararamdaman ko, pinag-aaralan natin ang ating sarili ngayon. Mayroon pala mga tao na kahit kamatayan na ang kapalit, hindi sumusurrender dahil committed sila sa ating pong Panginoon. Mayroong pamilya sa Masbate, 7 kilometro ang nilalakad papunta pa lang sa church. At pagbalik 7 kilometro, ilan na yun? 14 kilometers. Walang sakay na kabayo, walang sakay na baboy, hindi nakasakay sa aswang, lakad lang. Balita mo ng mga Masbate na natin ng aswang. Hindi naman, totoo ba yun? Kapis, sikat talaga sila. Mayroon daw talaga. Mayroon talaga? Nawa may ma-convert na Pentecostal na aswang para yung mga malalayo wala pamasay. Sakay na lang. Pero yun, 14 kilometers na lakarin mo. Tayo nga ngayon, may kotse, may motor, may bisikleta, malapit ang simbahan, hindi na tayo nakakating. Praise the Lord! Right. Purihin ng Diyos. 14 kilometers. Ito pa, mga kapatid, tatawid sila ng ilog na hindi tulay. Tulay. Yung, anong tawag yung Sister Jera na pag tumulay ka, magalabyog-labyog. O hanging bridge. Yung parang lubid yung dalawang aapakan mo. Hindi ka man doon makakalaka doon. Ay, hindi. Pag lumakad ka doon, mga kapatid, kapit-kapit ka tapos umuga. Pag malaglag ka, malakas na ilog yung aanuhin.
may senior citizens, may bata. Pagtawid nila sa tulay, mayroon pang mga putik na tagatuod silang lalakarin. Pero enjoy sila. Bakit masaya sila? Dahil yung revival, yung Holy Ghost ay nagpapalakas sa kanilang mga kapatid na kahit 14 kilometers, wala silang pag-aalam dahil mayroon silang commitment sa Diyos. Sa General Conference, mayroong namit kami ni Pastora Jeep na taga Mindanao. 3 days and 3 nights by land, tawid ng dagat, makaatin na ng General Conference. Sabi mo sa katabi, wow naman. Eh, Pastor, gusto naman lang talagang umatin eh. Ikaw lang naman eh. Sabi mo, wala nang registration. Alam ko naman mga kapatid, gusto nyo rin talagang pumunta. Pero I need to follow our leaders. Pero yung iba naman sa inyo is nakapunta. Ito pa mga kapatid. Hindi sila mayaman. Wala silang perang pamasahe sa eroplano. Pero dahil gusto nilang maglingkod sa Panginoon at alam nila yung commitment nila sa Diyos, nagbinta ng baboy at karabaw makarating lang sa gawain ng Panginoon. Amen. Minsan nakakainsultong isipin kung kailan marami na tayong pera, tayo pa yung hindi nakakarating sa gawain, mga kapatid. Wow, sana all may baboy. Wow, sana all may karabaw. Tayo walang baboy. Tayo walang karabaw. Pero may GCash. May bank account number. Ang ganda ng ating mga sasakyan. Salamat tinising tayo ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Pag may commitment pala tayo, mga kapatid, nakagagawa tayo ng paraan sa tulong ng ating pong Panginoon para makarating sa gawain. Ano bang mayroon sa gawain ng Panginoon? Naroon ang Diyos at nandoon ang himala ng ating Panginoong Diyos. Hindi bang yung kamay natin, mga kapatid, unang tapos yung tinatamaan ng kamay natin, hawakan mo. Tapos sabihin mo siya, kausapin mo, o kayong dalawa, bakit di kayo naghawak ng kamay? Kasi bawal. Ito pastor, itawid na lang yung kamay. Ay, si ma'am. Naabot mo ko na siya, diya, ang tato. Adi, sige na lang. Total, marami namang tao nakakita. Walang mali siya. Sige, hawakan mo. Hawakan mo kami. Hindi, kay mamada. Kay mamada, yung kabila, yung kaliwa. Yan. Yan. Ay, sorry. Kamu dyan, muli na yun ang hibalan niya. Ako kabalo. Ang mga istorya yun kanina. Hawakan na ba ito? Huwag bumitaw. Yan, hawakan mo na, sabihin mo sa kanya, committed ka ba sa commitment mo sa Panginoon? Kasi mga kapatid, kung wala tayong commitment, hindi rin tayo committed. Amen. Kayo ba mga asawang babae, masaya ba kayo sa inyong mga asawang lalaki kasama na ako na hindi kami committed sa commitment? Hindi talaga masaya. Ganon din ang ating pong Panginoon. Hindi siya masaya, mga kapatid, na wala tayong commitment sa ating pong Panginoon. That's why we need the Holy Spirit of God. That's why we need the Holy Ghost. Dahil yung Holy Ghost na yan, yun yung magpapalaki sa atin. Yun yung magpapalaki sa atin, sa ating connection, sa ating pong Panginoon.